Sa nakaraang video, nagsimula na nga ang bida sa kanyang freelance work bilang personal appraiser ni Yunye. Sinama siya nito sa Insedong para tignan ang balak sanang bilhin nitong item para sa kanilang gallery. Parehas naman silang nagulat nang makita ang painting na binibenta nito. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng bago nating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa storya, makikita natin si Hejin noong bata pa siya. Maraming beses na niyang nakita ang mga likha na painting ni Ma Yuan dahil sa pagsama nito sa kanyang ama. At dahil doon, imposibleng hindi niya makilala ang inscription ng sikat na Chinese painter pati ang personalidad nito. Kaya naman balik sa present, naisip nitong sa tingin niya walang clumsy na forgery ang makakatakas sa kanyang mga mata. Ngunit habang inoobserbahan niya ang painting na iyon, kahit na daw tignan niya ng malapitan, hindi niya maisip na peke ito. Kaya naman para raw makasigurado, inawaken nito ang kanyang ability. Lumabas muli ang green aura nito at lumabas ang shaman para tulungan siya. Dahil doon, tila nagkaroon ito ng vision kung saan makikitang isang lalaking nakasando ang nagpe-paint ng binebentang piece sa kanila. At dahil doon, napangiti naman ang bida. Habang busy itong obserbahan ang painting, kausap naman ni Yunye ang seller. Sinabi nito na alam naman siguro niya na kahit na gaano ka-okay ang painting, hindi raw katanggap-tanggap ang goods na ninakaw. At nag-agree naman dito ang seller. Kwinento nito na si Wang Guang raw ang may-ari ng item, na bankrupt daw ito dahil sa mga negosyo niya kaya naman ang mga artworks na meron siya ay kinuha ng Triad, isang crime syndicate sa China. Di nagtagal, isang dating Triad executive at kakilala niya, ang nagsabing nais daw niya itong may benta para makapag-settle down na lang sa Korea. Inilabas nito ang Certificate of Transfer para maipakita na ang pag-aari ng painting ay inilipat mula sa isang Chinese local. Tinanong niya kung, enough proof na raw ba iyon? Inoffer niya namang pwede niya raw itong bilhin sa halagang 500 milyon. That's not bad at all, sagot naman ni Yunye. Sigurado raw na makaka-attract sila ng atensyon kapag dinisplay nila ito sa exhibition. Nag-agree naman si Hejin at sinabing bargain nga daw talaga iyon, sabay sabing, kung, totoong item daw sana ito. At dahil sa sinabi niya, nagulat ang dalawa at napakunot pa nga ng noo ang seller. Sinasabi mo bang peke ito? Tanong ng seller. Aakuin niya ba raw ang responsibilidad para sa sinabi nito? Confident naman siyang sumagot ng oo. Sigurado raw siya na peke ang painting na iyon. Nagulat naman si Yunye at tinanong na peke raw iyon. Sagot ng bida na oo, makikita raw ito kapag inobserbahan mo ang brushstrokes. Inexplain nito ang brushstrokes daw doon ay rougher at bolder compared sa makikita mo sa mga painting ni Ma Yuan. Pero sa isip ng bida, kung hindi raw nito tinignan ang past gamit ang spell, hindi niya rin daw masasabing peke ito dahil sa galing ng panggagaya. Dagdag nito, ang kaya lang daw makagawa ng ganong klaseng ka-sophisticated na forgery ay nasa level na ng Tanjing. Nagulat naman ang seller sa narinig niya at napatanong si Yunye ano ang Tanjing. Kilala raw itong con artist sa Shanghai. To be exact, meron daw itong professional forgery group na pinamamahalaan ni Tanjing. Muling pinakita ang mamang nakasando na gumawa ng painting at ipinakilala ito bilang si Xu Zingbai ang pintor nila. Ang signature forger naman nila ay si Zhengzhou Fox. At isa pang miyembro ng grupo ay si Hyujin, the Seal. Si Tang An daw ang naglalagay ng years sa painting at ang huling miyembro ay si Huang Chaojun, the Mount Maker. At dahil sa effort ng bawat isa, isang elaborate forgery gaya raw nun ay nabubuo. Pinagpapawisan naman ang seller at sinabing kung ito raw talaga ay gawa ng Tanjing, kahit daw National Cultural Heritage Administration's Appraisals Committee ay mahihirapang i-determine na peke ito. Sinasabi raw ba ni Hejin na siya ang capable? Tila sobrang confident raw nito. Pwede naman daw nilang ik-ek ito ulit para makita kung genuine ba talaga ito. Pero kung peke daw ito, mahihirapan na ang seller na makapakpang muli sa Insedong mula sa araw na iyon. Hindi naman alam ng seller ano ang gagawin nito. Umalis na nga ang dalawa at bamiyahe na pabalik. Nagreklamo naman si Hejin at sinabing mahirap daw ang ganong gawain at nauubusan siya palagi ng energy dahil sa shaman. Nagulat naman ang bida dahil nagpasalamat si Yunye sa kanya. Sinabi nitong, kung hindi raw dahil sa kanya, marahil ay Nuzcam na naman ito. Sagot naman nitong, ginawa niya lang daw ang trabaho niya.
Bigla naman itong napasabi na dahil naiwasan niyang matalo ito ng 500 milyon siguro naman daw ay pwedeng itong mag-expect ng something in return at napatawa naman si Yunye sabay sabing oo naman. Ilang minuto pa ang nakalipas, inihatid na nga ang bida at sinabihan siya ni Yunye na dumaan bukas sa gallery para raw maipakita rito ang kanyang appreciation sa ginawa niya. Biglang bawi at sabing, mali. Nagulat naman ang bida doon. Mas okay raw ata kung tatawagin itong reward wika ni Yunye sabay kindat sa bida. At umalis na nga ito habang naiwan na si Hejin sa daan. At tila nag-blush pa nga siya at napakamot sa ulo. Maggagabi na habang naglalakad pa uwi si ang bida. Sa kabilang banda, problemado naman ang seller. Napa-facepalm ito at merong tinatawagan. Sinabihan naman siya ng kausap na hindi ba't nabanggit niya raw na wag siya kontaken nito. Galit naman itong sumagot na, hindi mo dapat ako nilagay sa ganitong sitwasyon kung saan kakailanganin niyang tawagin siya. Hindi ba raw sinabi nitong, hindi mapapansin na peke ang painting. Sumagot naman ang nasa kabilang linya na hindi niya raw naiintindihan ano ang sinasabi nito. So kwinento ng seller na merong batang appraiser ang bumisita sa kanya at sinabing peke daw ang painting na iyon. Pati raw ang direktor ng Seyon Gallery ay nag-agree rito. So tinanong nito, ano raw ang pangalan? Pangalan? Tanong ng seller. Oo. Ano raw ang pangalan ng young bastard at nireveal niya na Park Hye-jin daw ang pangalan nito. Nagpantig naman ang tenga ng kausap nito habang nasa opisina niya. Dagdag pa ng seller na binyantaan raw siya ng direktor ng Seyon Gallery. Sinabi raw nitong hindi nito papalampasin ang nangyari, so ano ba ang dapat nilang gawin? Sagot naman nitong, gaano na raw ba kalaki ang perang kinita nito salamat sa tulong niya? Bakit raw siya pa ang dapat umayos ng sitwasyon na iyon? Na speechless naman ang seller, kaya na daw dapat nito na ayusin ang problema iyon on his own. Don't you think so? Tanong niya. Galit na galit naman itong sumagot na, una sa lahat, kung hindi niya raw siya binigyan ng bagay na mahuhuli ng rascal na iyon. Ibig sabihin raw ba nito na ayaw niya nang makipag-deal sa kanya? Hindi naman makasagot agad ang seller na pinagpapawisan pa nga. Kaya naman napasabi na lang siya ng, no sir. Ako na ang baalang umayos nito. Kung yun lang daw ang sasabihin niya, then end niya na raw ang call. Napaisip naman ito, totoo man daw na forgery ang item na gawa ng Tanjing traded daw ito sa malaking halaga dahil sa sophistication ng pagkakagawa. Nakakagulat na naspetan ito agad at na-identify na peke kahit na once lang tinignan nito. Kaya naman, ipinatawag nito si Secretary Lee at inutusan na imbestigahan daw ang bastard na si Park Hye-jin. Siguraduhin daw nitong mahahanap ang lahat-lahat tungkol sa kanya. Makikita naman ang bida na busy sa paghahanap ng salamin para mas madaling makita ang shaman nang hindi gumagamit ng ganun karaming energy. Mapapahamak kaya ang bida dahil sa nangyari? Kung curious ka what happens next, siguraduhin mong naka-like, follow o subscribe ka sa aming channel o page. Share mo na din ito sa iyong mga tropang mahilig sa manhwa. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.